Father God, once again, maraming salamat sa pagkakataong ito that we can gather once again in your presence at gamitin mo ko, O Diyos, upang magbahagi ng iyong banal na salita. At muli, ikaw lamang siyang maitataas sa gawain ito. And Lord, ihanda mo ang puso ng bawat isa sa amin, O Diyos, that through your word, ang bawat isa ay muling lalakas, gagaling sa kanilang mga sakit at karamdaman, tataas ang pananampalataya at matatanggap po nila ang lahat ng kasagutan sa lahat ng kanilang po mga panalangin. Once again, we thank you for what you're about to do today. Holy Spirit, just use me as a channel of your word. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and Amen and Amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Okay, praise God. Alam niyo po, nakakatuwa pong ginagawa ng Panginoon dahil alam ko na ang ating pong pag-worship ay mas lalong tumataas. Tama po? Because I really intentional po talaga na I really make this month a series of worship. Kasi po, it's very, very important po talaga na matutunan po natin ang tamang pag-worship sa ating pong Diyos. Dahil marami pong ibang mga tao sumasamba pero sablay. Okay? They are worshiping different gods. Okay? Minsan naman, nag-worship po tayo, pero nagiging bunga lamang ng ating pong bibig, hindi po talaga nanggagaling sa ating pong puso. Kaya it's very, very important na hindi lamang po sa pag-awit tayo nag-worship, kundi ang ating pong puso ay sumasamba sa ating pong Panginoon. Amen? Okay? So, paano po ba? How can we intensify our worship? Paano po ba natin matidevelop ang ating pong worship? Matidevelop po natin ang worship hindi po dahil sa paglakas po ng volume ng ating pong boses. Okay? We can only intensify our worship by the posture of our hearts. Yung ating pong puso. Okay, na tayo ay talagang nagpupuri po sa Kanya. And as we continue in our series all about worship, ano pong mga natutunan po natin? We've learned that God is looking for who will worship Him in spirit and in truth. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya yung katabi mo, totoong tao yan. Okay? Dahil totoong nag-worship kay Lord yan. Okay? Amen? So we'll continue in our series about true worshipers. Okay? Sino po dito yung mga true worshipers? Ayan, okay. Not true whisperers, okay? Hindi yung bulong ka lang ng bulong. Bulong ng reklamo, ano ba naman trabaho yan? Di ba ba? Bulong ng mga problema. Ano, problema na naman. Okay? Padala na naman. Kapapadala ko lang last year. Padala na naman. Hindi po ba? And then a true worshiper is a true whisperer. Ibig po sabihin yung talagang siya bulong na bulong ng mga bagay na kanya pong pinagpapasalamat sa kanya pong puso. Amen? Siya po'y bulong ng mga papuri sa Diyos. Siya po'y bulong ng mga pagsamba sa Diyos. Siya po'y bulong ng mga panalangin at mga pangako ng Panginoon sa kanya pong buhay. Then pag-aralan po natin that we have to discover and develop our God-given talents and gifts. Okay? So lahat po kasi tayo, lalo-lalo na yung mga Pinoy, marami pong mga giftings yan. Okay? Yung katabi mo, hindi lang halata, pero gifted yan. Okay? Amen. Hallelujah. Hindi po, amen. So, gifted po ang bawat isa po sa atin. Kaya lang po, sometimes we have to discover it. Kinakailangan pa po natin ipag-pray, kinakailangan ma-discover po natin yung ating pong mga giftings. And then, pagka na-discover po natin, let's develop it. I-develop po natin. Okay? So, paano po natin mati-discover? Of course, with the responsibilities that God has given us, doon po natin yung na-discover. Kung binigyan ka ng trabaho, magsipag ka sa trabaho. Okay? Dahil hindi po bibigyan ng Panginoon ng mga talent, hindi dadagdagan ng Panginoon ng iyong talent kung ikaw ay tatamad-tamad. Okay? Amen? And then we have also discovered that that as a true worshiper, ano po nangyayari? We bring comfort and healing to wounded soul. Tayo po ay encourager. Hindi po tayo discourager. Okay? Pagka nagharap ng trabaho, ilang araw na lang busy. Ay, naku, mahirap humarap ng trabaho dito. Umuwi ka na. Magpabook ka na ng ticket mo. Okay? No. Hindi po ba? We keep on encouraging. Hindi po ba? Pagka sinasabi, naku, parang hindi na ako makakakuha ng trabaho. Oh, ilang taong ka na ba? Eh, matanda ka na, umuwi ka na. Di ka na. No. We keep on encouraging people. Patuloy po tayo mag-encourage ng ating pong mga kapatiran. Okay? And then, true worshiper, admit his wrongdoing. Marunong po tayo tumanggap ng ating pong mga pagkakamali. Marunong kong magsalita ng sorry. Okay? At pagka nagsabi ka ng sorry, hindi yung galit ka. Okay? Minsan kasi meron po ibang tao, sorry. Hindi po ba? So when you say sorry, say it gently, yung talaga nang gagaling sa puso mo.
Okay? Sorry na, di ba? Bati na tayo. Okay? And then, a true worshiper, di po ba? Ano po ba? He keeps on praying even when he is hurting. Okay? Di po ba? Kahit na po minsan, hindi po tayo masaya, minsan meron po tayong mga kalungkutang dinaranas sa ating pong buhay, we keep on praying. We keep on trusting God. Knowing na ang lahat po ng ating po mga pinagdadaanan ay dadaanan mo lang yan. Makakalagpas ka rin dyan. Amen? And then, a true worshiper never blame God or others for his misfortune. Hindi po tayo naghahanap ng sisisihin. Okay? Kasi. Hindi po ba? No. Hindi po ba? Wag po tayong humanap ng sisisihing tao. At higit sa lahat, mas lalo tayong wag nating sisisihin ng Diyos sa mga nangyayari sa ating pong buhay. Okay? Karamihan po nangyayari po sa atin na hindi po maganda, kagagawan mo naman eh. Sabi mo umamin ka na, may kagagawang ka rin, di ba? Di po ba? Tama po. Sometimes, it's dahil sa ginawa po natin, kaya po tayo nagsasuffer ng mga bagay na hindi po maganda. And then, a true worshiper lives a life of sin. Iniiwan na po natin yung lumang tayo, yung mga buhay po natin na pangit. Okay? Pangit na nga, babalikan mo pa. Di ba? So, wag mo nang balikan. Okay? Kasi papangit ka. Pagka binalikan mo pa yung mga pangit nating kahapon. And then, we pursue a life of purpose. Hanapin po natin ang purpose po natin sa ating buhay. Ano po yung purpose po natin as a child of God? Our purpose is to worship. Our purpose is to what? Is to have fellowship with other believers. Our purpose is to learn, to be discipled. Okay? Natuto pa po tayo that we may be equipped para gumawa pa ng mabuti sa ating pong kapwa. And then our purpose is to serve God by serving in the ministry. And our purpose, of course, is one day you will become a missionary. Okay? Maaring hindi doon sa Israel o na may gera, o di po ba, maaring maybe in your own barrio, sa inyong barangay, you can become a missionary. And then, tama po, and then a true worshiper presents himself clean unto God. Di po ba? Yung tunay na mananampalataya sa Panginoon, hindi lamang yung naliligo ka araw-araw. Okay? Alam ko lahat kayo naliligo, okay? Amen. Pero hindi po yun. Ibig po sabihin, even our hearts, ang ating pong puso, dapat po, we keep on asking God to cleanse us, na patuloy niya tayong linisin, na patuloy niya tayong baguhin. Okay? Amen? Okay, amen. Sabi ko sa'yo, buti na lang, naligo tayo kanina. No? Okay? Amen. Kaya po doon sa last verse na ating pong natapos, sabi doon sa 1 Samuel 12:20, sabi doon, then David got up from the ground. Bakit po? Kasi po, during this time, anong nangyari po dito ay namatay po yung kanya pong anak dahil sa consequences ng kanya pong sin kay Bathsheba. Okay, sabi niya, and then he washed himself, put on lotions, and changed his clothes. He went to the tabernacle and worshiped the Lord. Amen? So, talagang nag-e-effort po para po mag-worship. He went to the tabernacle. Di ba po kasi ang ginagawa na naman po as worship sa YouTube, sa Facebook. Okay? So, tapos na po yung COVID time. During the time, meron po tayong dahilan para hindi po magpunta po sa church. Pero ngayon po, wala na po tayong dahilan para hindi po tayo magpunta sa church. We have to worship the Lord in His sanctuary. Amen? Okay, praise God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mabuti na lang, nandito ka ngayon, kundi ikaw tinamaan ka. Okay? Kaya po in the book of Psalms chapter 1, sabi dito, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Okay, sino po dito yung gusto nyo mapagpala ang buhay po ninyo? Okay, ngayon po mapagpapala ang buhay po ninyo dahil meron po tayong matututunan. Sabi dito, who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scornful. Ibig po sabihin, ng ungodly, hindi po sila nag-worship. Hindi po nila kilala ang Diyos na sinasamba po natin. And then, hindi po, kaya, paano kang hihingi ng magandang pangayo doon po sa mga hindi po sumasamba sa Diyos? Kaya po piliin po natin yung mga tatanungin po natin ng ating pong mga payo. Kung may problema ka, siyempre humanap ka noong nag-worship, humanap ka nung naniniwala sa Diyos, humanap ka nung nagbabasa ng Bible. Okay? Amen. Kaya yung katabi mo, nagbabasa ng Bible yan. Uy, konti lang.
Konti na nagbabasa. So, how to be blessed in your life, okay? So, paano po tayo pagpapalo? Of course, we must be selective. To be effective, you must be selective. Okay? Kahit po sa pagkain po natin, if you want to be healthy, be selective sa mga kinakain mo. Bawasan mo na yung sisig, bawasan mo na yung sitcharon. Di ba ba? Bawasan mo na yung adobo na may umuugang taba. Di ba ba? So you must be selective. Di ba ba? So it's the same thing with our Christian life. We must be selective in the people that we go with. Di ba ba? Piliin po natin yung mga tao na palagi po nating kasama. Okay? Because one day, kung ang kasama mo sugarol, magiging ganun ka na rin, sugarol ka na rin. Kung ang palagi mo kasama lasenggo, one day, magiging lasenggo ka na rin. Lasenga, lasenggo. Okay. Kung ang palagi mo kasama ay chismosa, okay, of course, chismosa ka na rin. Okay, mare, ano bang chismis? Di mo ba? So we must be careful with people whom we associate with. Mag-ingat po tayo doon sa ating pong mga sinasamahang mga tao. Amen. Kaya yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Samahan mo yan, mabait yan. Okay, hindi lang halata, pero mabait yan. Okay. Amen. Okay. And then, okay, so select carefully your association and relationships and the people you follow. Maging sa internet. Ingatan po natin yung mga sinusundan po natin sa internet. Di ba ba? Huwag yung kung anong-anong apps ang ginagawa mo, nagbabago-bago ang mukha mo, nagbabago-bago ang damit mo. Sino ba to? Parang layo na ng tsura nito. Hindi po ba? Okay. Pero chinek ko kung ano yung apps na yun. Sabi ko, chinek ko, ano kaya yung apps na ano nila? Yung pala, hindi pa pala available yung lalaki. Babae lang po pala. Okay. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, di ba when do you get counsel? Di ba saan po ba tayo hahanap ng mga payo? Okay? Nakakalito po sa dami po ng atin pong matututunan sa internet. Nakakalito. Hindi po ba? Kaya po, mag-stick po tayo sa salita po ng Diyos. Okay? Of course, nakaka-inspired yung makinig po tayo ng preaching. Nakaka-inspired po yun. Pero wag po natin kalilimutan na yung source na kanila pong kinukunan ng kanila pong mga preaching ay nanggagaling po sa Bible. Kaya balik po tayo ulit sa Bible. Okay pa? Okay. At kung meron ka naman duda, hindi po ba palagi po natin checkin sa Bible yung pong naririnig po natin. So paano kayong naapektuhan ng mga taong nakakasalamuhan ninyo? Of course, yung mga salita na kanila po sinasabi. Yung kanila pong uri ng pamumuhay, hindi po ba? So, tanungin po natin ang sarili po natin, naapektuhan ba yung aking pong journey? Ang aking spiritual journey pagkakasama ko ang taong ito? Nalalayo ka ba kay Lord pagkakasama mo sila? O ikaw ay napapalapit kay Lord? Yun po yung number one na dapat po natin tanungin sa ating po sarili. Kung ikaw ay nalalayo, lumayo-layo ka na, sister. Mapapasama ka. Hindi ka mapapabuti. Tama? Kaya po, i-evaluate po natin yung ating pong mga sinasamahan. Noong Lunes, sino yung kasama ko? Martes, sino? Miyerkules, sino? Hindi po ba? Huwebes. Miyerkules, nag-church ako niyan. Hindi po ba? So, evaluate our association. Hindi po ba? So, tingnan po natin kung healthy o positive yung ating pong mga connections. Okay? Kaya kung gusto po nating mapabuti ang ating... Sino po dito yung gusto nyo mapabuti ang inyong pong buhay? Simple lang. Sumama ka doon sa mga mabubuti. Gusto mo mapasama, sumama ka doon sa mga masasama. Simple lang. Hindi po ba? Kaya po it's very, very important for us to evaluate our association. Palagi po nating tinitingnan kung sino yung ating pong mga sinasamahan, ano yung kanilang mga sinasabi, ano yung kanilang palaging ginagawa. So, ganun din. When we face decisions, pagka tayo nag-struggle sa ating pong mga decisions na ginagawa, of course, we seek guidance, hindi lamang po doon sa mga manginginom. Okay. Manginginom, alam niyo po kung sasabihin sa inyo yan, pag may problema ka, pare, inom na lang tayo. Okay.
Hindi po ba? Pero maka-Diyos ang yung hinihinga ng payo, di po ba? Ano sasabihin niya? Kahit di niya alam ang sagot, ano sasabihin niya? Mag-pray muna tayo. Amen? Mag-pray tayo. Kasi hindi mo alam ang sagot eh. Pero alam ni Lord ang sagot. Tama? Kaya si Lord na lang yung magbibigay ng guidance sa Kanya. Kaya po, when we face with decisions, seek guidance from your mentors. Seek guidance from your cell group leaders. Seek guidance sa inyo pong mga pastor. Amen? Seek guidance doon po sa mga makapagbibigay sa inyo ng godly advice. Okay? And then as a true worshiper, mga kapatid, we can only truly worship God. Remember that we can only truly worship God if we have chosen to walk in His way and in the light of His Word. Okay? Yan po talaga tayo makapag-worship ng husto sa Kanya pagka pinili po natin na tayo po'y lumakad sa Kanya pong sa daan na Kanya pong inihanda para sa bawat sa po sa atin. So Psalms 1 verse 7, but His delight is in the law of the Lord, and in His law He meditates day and night. Okay? Alam niyo po yung the word na delight? Ano po ibig sabihin ng word na delight sa Tagalog? Magalak. Matuwa. Okay? Di po ba? Sino yung dito natutuwa ka pagka malapit na yung sweldo? Okay, yun po yung delight. Okay? Sino po yung nadidelight ka pagka meron nagyayaso, hey, mag-buffet tayo. Okay, hindi po ba? Nadidelight po tayo nun. Sino yung nadidelight pagka halimbawa, ang dumi ng bahay mo, pero meron naglinis. Okay, naglaban ng damit mo, hindi po ba? Nadidelight po tayo nun. Tama po? So, the word delight have an impact also in how we live as a Christian. Di po ba? Meron pong galak tayo na nararamdaman. Pagka tayo po tama kung yung ating po kinalulugdan, di po ba? Nagkakaroon po ng epekto sa ating pong buhay yun. Tama po? And then at the same time, if we delight in something, di po ba? Ang ating pong mga panalangin, lalo-lalo na kung tama yung ating pong kinalulugdan. Di po ba? Ang ating pong mga panalangin ay madali pong magkaroon ng katugunan. Sabi po doon sa, I don't know what verse is that, sabi po, delight yourself in the Word, in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Magalak ka kay Lord at ibibigay niya ang ninanais ng iyong puso. Okay? So what desire do you have today in your heart, mga kapatid? Ano ba yung dinidesire mo? Dinidesire mo ba ng promotion? Dinidesire mo ba na lumabas na yung iyong green chop at ikaw may makapag-start na ng trabaho right away? Dinidesire mo ba na bago matapos ang iyong visa, magkaroon ka na ng work? Dinidesire mo ba na ma-increasean ka ng salary ng iyong boss? Dinidesire mo ba na mababawasan ang iyong oras, makapag-day off ka every Sunday? Amen? Ano ba yung dinidesire mo? What is the desires of your heart? Dinidesire mo ba na yung asawa mo na lasenggo ay tumigil na ng kanyang pag-inom-inom? Dinidesire mo ba na ang asawa mo na palaging maraming sinasabi siya, ay huminto na ng pagsasalita sa iyo at maging tahimik na rin na katulad mo? Amen? So what are you desiring in your heart today? Amen? So ano ba yung dinidesire ng puso mo? So isa lamang po ang katugunan po niyan. Paano mo matatanggap ang katugunan ng puso mo? Paano malugod po tayo sa ating pong Diyos? Amen? Kaya we must always delight in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo para matandaan mo, delight yourself in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Okay, amen. So ganun po sa pag-meditate po, ano po? Para ka may kinakausap palagi. Kahit na mag-isa ka. Wala kang kausapin mo yung sarili mo. Okay? That's how we meditate the Word of God. Okay? So you delight in the Lord by delighting. So paano po tayo nade-delight? By delighting in His Word. Nalulugod po tayo sa Kanya pong salita. And minsan, Pastor, paano ba yan? Ang hirap-hirap. Di ba? Magbasa ng Bible. Hirap-hirap mag-aral. Di po ba? Sa Kanyang salita. So paano po ba tayo? How can we delight in the Word of the Lord? Unang-unang sa lahat, dapat ay i-goal na po natin. Be intentional. Okay? Sino po dito yung 5 years ka ng Christian? 10 years? 15 years? Hindi po ba? So, be intentional. Maging intentional po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Set a time. Maglaan ka ng oras. Sino po dito yung may minamahal ka sa buhay?
Okay? Di po pagka may minamahal ka sa buhay, nagseset ka ng oras para sa kanya. Okay? Kung malalayo pa asawa po natin, nagseset po tayo ng oras. Honey, di ba? Mamaya pang uwi ko, mag-chat tayo. Di po ba? So it's the same thing with the Lord. Paano mo sasabihin, mahal mo ang Diyos kung wala ka namang oras sa Kanya? Nakayuko na lahat. Di po ba? Because kung mahal natin talaga si Lord, maglalaan tayo ng oras. The same thing. Okay? Kaya be intentional by setting aside some time for the word of the Lord. And then have a humble and receptive spirit. Okay? Maging humble po tayo. Tanggapin po natin. Hindi po lahat ng mga sinasabi sa Bible ay nakakapag-encourage. Niwala po ba kayo doon? Minsan, ano nangyayari? Tinatamaan ka. Di ba? Kaya pagka nagbabasa tayo ng Revelation, ako takot yan. Ayaw mo na. Pero actually po, meron po pangako sa Revelation, sa Book of Revelation, nung mapagpapala kayo, doon lang ang libro na yun kung saan, blessed are those who read these words. Kaya meron pong blessing doon. Okay? So huwag ka matakot pagka nagbabasa ka ng Revelation. Okay? Amen? And then have a humble heart and receptive heart, ready to receive wisdom. Maging handa po tayo na tumanggap ng karunungan, maghanda po tayo tumanggap ng revelation, ng guidance, and of course, ng correction. Kasi po, ang Biblia, sabi po sa Bible, it is like a double-edged sword. Para po itong sandata na humihiwa sa pagitan ng ating espiritu at ng ating pong kaluluwa. And even the joints and marrows. And the discerner of every motive and intent of the heart. And then, amen. And then, the Bible also is like a mirror. Para ito salamin. Sabi nga doon sa, ano po natin sa James, hindi po ba? Sino ba naman yung tumingin ka lang sa salamin pero wala ka namang ginawa? Di ba? Yung mga babae, di ba? Sa umaga pa lang, mirror ka agad tinitingnan ninyo. Uy, ang gulo ng kilay ko, sabog. Ayusin ko mamaya yan. Hindi mo ba? So it's the same thing with our life. Ang Bible para po yung salamin na nakikita po natin yung ating po mga kapangitan, yung ating po mga kapintasan, yung ating po kasalanan na kinakailangan ay meron po tayong gagawin. Amen? Okay, amen. Sabi mo nga sa kayo, buti na lang may natututunan ka ngayon. Okay, amen. And then the next verse po, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Ano yun po, palagi po tayong inahalin tulad sa isang puno. Tama? Ang nasyon, inahalin tulad sa isang puno. Bakit po? Kasi po ang puno, meron po yung bunga, meron po yung sanga, diba? At meron po yung, hindi po natin nakikita, meron po yung ugat. Okay? Okay, so, kaya po kung wala pong ugat, ano po mangyayari? Wala pong bunga. Kaya it's the same thing with our Christian life. Kung ang buhay Kristiyano po natin ay pagka nasa mood ka, mag-church ka. Pag wala ka sa mood, hindi ka mag-church. Pagka natawagan ng part-time, magpa-part-time. Pagka walang part-time, ay sige, mag-church na lang ako. Wala naman akong part-time ngayon. Di ba? Pag naimbitahan na magpunta sa mag-beach, magbi-beach, pero kung wala naman lang, ay mag-church na lang ako, wala naman nag-i-invite sa akin. Okay? No. Dapat kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kinakailangan ay sundin po natin. That we should always be gathering together to worship Him, to honor Him, to read His Word, to study His Word. Tama pa? Kaya po hindi po yun conditional, it should be intentional. Pagkain mo nga, intentional eh. Pagtrabaho mo, intentional. Tama? Sino dito yung wala ka sa mood, ayaw mo pumasok sa work? O, di ba? O kaya napuyat ka. Napuyat ako, di na ako papasok muna sa trabaho. Tama? So it's the same thing. Kahit ano man po yung nararamdaman po natin, let's continue to be intentional with spending time with God. Okay? Amen. So, paano po tayo magkakaroon ng mamumunga? Naghahanap ka ng blessing kay Lord, hindi ka nga nag-i-spend ng time sa Kanya.
Bine-bless ni Lord yung naglalaan ng oras sa Kanya. Amen? Kaya kita mo yung buhay po ng ano. Kaya, ngayon nagkukumpara ka. Uy, bakit ganun? Siya nabibless ng gusto, bakit ako hindi? Pareho lang kami pareho lang kami ng bahay. Pareho lang kami ng trabaho. Pareho lang kami nag-church. Hindi po ba? Pero hindi nyo alam, meron siyang ginagawa na hindi mo ginagawa. Yun yung paglalaan niya ng oras sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, number 1, paano po ba tayo, sabi dito, that brings forth fruits in its season. Paano po ba tayong magiging fruitful ang ating pong pamumuhay? Pagka sinabi pong fruitful, ibig sabihin po nun ay ano po? Meron kang blessing. Okay, another fruits is, meron kang naaya sa gawain ng Panginoon. Yun po yung ating pong prutas bilang anak ng Diyos. And then ano pa yung pagiging fruit? Nag-grow ka spiritually. Nararamdaman mo. Dati palagi kang nakangiwi, ngayon palagi ka na nakangiti. Hindi po ba? Amen. Dati suplada ka, pero ngayon ang bait mo na. Hindi mo, yun po yung mga fruits yung ating pong spiritual growth. So, paano po tayo magiging fruitful? Number 1, unang-una sa lahat, put God first. Unahin po natin siya. Let us, ayan po natin na siya po yung maging priority ng ating pong buhay. Hindi ating pong trabaho, hindi yung ating asawa, hindi yung ating anak, hindi yung ating pamilya, hindi yung ating pera. Okay? Ang priority po natin, of course, ang Diyos. Amen? Kasi po lahat po tayo temporary. Only God is eternal. So unahin po natin yung eternal. Okay? Then number 2, seek guidance from the Word. Kung may problema ka, huwag kang, kung kani-kanino lang lumalapit, hanapin muna natin ang katugunan sa salita po ng Diyos. And then ikalawa, let's seek mentors. And number 3, engage yourself in activities that will nurture your spiritual growth. Okay? Maging active po tayo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, nabibless po ako doon sa isa pong mega church pastor sa Singapore, sa City Harvest Church. Kasi po, nag-mission po sila doon sa Bacolod. Binisita po nila yung mga ita. Okay? Yung katabi mo, hindi ita yan. Okay? yung mga ita, hindi po ba? Yung pong mga hindi po sila masyado nakapag-aral. Bakit? Kasi po, isolated po sila sa syudad. So, just imagine, ang members po niya is 20, ang umati po sa church, sa City Harvest Church, they attended 21,000 a week. Yun po yung attendees, every week. Kaya po may nagtanong sa kanya, Pastor, why do you still have to go to that place? Why don't you just send some pastors or some missionaries to visit those places? Sabi po sa kanya, sabi niya, hindi ko ginawa yun para sa kanila. Ginawa ko yun para sa akin. Amen? So when we do our missions, we don't do it for other people, we do it for ourselves. Bakit po? Kasi po, pagka ginagawa po natin yung mga bagay na yun, natututo po tayong magpakumbaba. Nakikita po natin na hindi pala tayo kawaawa-awang nilalang. Meron pa palang mas nakakaawa sa atin. Okay? Iniisip mo na mahirap ka, meron palagi na mas mahirap sa iyo. Iniisip mo na may sakit ka, merong palagi na may mas masakit na nararamdaman sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya po napakahalaga that we should engage ourselves in activities that will nurture our spiritual growth. Amen? Kaya, tutuwa po ako kay Judith dahil naghahanap po siya ng mission. Okay? Kaya yung first mission niya, siya po yung magiging medic sa atin pong sa ating pong praise festival. Okay? So by the way nga po pala, 1 week na lang po yun. Ano po? Next Monday. Okay? So meron po tayong slides. Invitation slides. So, can I ask you a favor? Pwede po ba natin na pagka kita po natin yung i-share po natin? Kumpletong this week. I-share po natin na i-share. I-share po natin ng i-share. Okay po ba yan? Sabi mo, gagawin ko yan. Gagawin ko yan. Okay. And then number 4, allow the word to shape your thoughts, attitudes, and behavior. Alam niyo po ba, may kapangyarihan po yung salita, whether they are negative words or positive words. May epekto po yan. Tama po? Pagka meron kaya nagbanta sa'yo, huwag kang lalabas ng bahay, papatayin kita. May epekto yan, tatakot ka na. Di ba? Hindi mo ako kilala.
May epekto po. Tama? Masama mangyayari sa'yo. May epekto po yan. So it's the same thing with the positive words. Kaya po napakahalaga na pinipilter po natin yung mga salita na atin po naririnig sa araw-araw. Huwag na puro patayan, rape, corrupt dito, di ba, bagyo dito, lindol dito. Ang ating po pinakikinggan. Unang-una sa lahat, okay po yun. Wala po tayong problema po dyan. We have to know the current events of what is happening in the world right now. Pero bago po yung bad news, good news na muna. Okay po ba yun? And then just glance it. Ibig sabihin, narinig mo na, huwag mo nang balik-balikan. Ang binabalik-balikan po natin ay ang mabuting balita ng ating Panginoon. Okay? Amen? Hallelujah. And then number 5, seek opportunities to apply what you are learning. Mana po tayo ng pagkakataon na may apply po natin ang ating po ginagawa. Sabi po sa ating po devotion sa James, di ba sa James chapter 2, di ba? Faith without works is death. Parang ang isang katawan, kung walang hininga, patay yan. So it's the same thing with our faith. Kung walang gawa yan, patay din ang ating pong pananampalataya. Kaya napakahalaga that we have to seek opportunities to apply what we are learning. And then trust God's timing. Okay? Tiwala po tayo na ang ating pong Diyos ay mabuti and He is a God of timing. Ang calendar po ng Diyos ay kaiba po sa kalendaryo po natin. Okay? And then He knows kung ready ka na tumanggap ng mga pagpapala na dapat ay noon sa iyo pa. Tama? Pinagkakatiwala lang ng Panginoon sa atin yung kaya po nating i-handle. God will not bless you something that you cannot manage. Kaya bibigyan lamang po natin sa ating Panginoon yung kaya po nating i-handle. Kaya kung gusto po natin na tayo pagkatiwalaan ng malalaki ng bagay ng Panginoon, responsibilidad, finances, ipakita mo. Show to God that you can be trusted. Okay? Because He who can be trusted in little can be trusted in much. Okay? Kaya kung di po tayo kaya mapagkatiwalaan doon sa maliliit na bagay na pinagkatiwala sa atin, ngayon paano mo asahan na pagkatiwalaan ka ng Panginoon na mga malalaking mga bagay? Okay? Okay, so praise God. And then guard your hearts and minds from negative influences. Tulad po ng mga media, entertainment. Evaluate whether this align with God's principle. Evaluate po natin. Okay po? Okay, and then verse 4 po, sabi doon, the ungodly are not so, but are like the shaft which the wind drives away. So ano ba ibig po sabihin ng shaft? Ang shaft po sa Tagalog po niya ay ipa. Sino po nakakita ng ipa? Ang dalawa lang nakakita ng ipa? Ipa, yun po yung damit ng bigas. Ayun. Di ba, ang tawag po doon ay ipa. Hindi ko po alam kung anong sa Ilocano po. Ano po sa Ilocano yung ipa? Taot. Taot. Ipa is taot. Ayan. Di ba? Sa Bisaya, ano yung ipa? Upa. Ayun. Upa. Ba, yayaman tayo. Maraming upa. Okay? Hindi po ba? So, ano po yung shop? Shop is, yun po yung damit ng palay. Alam niyo po, pagka kinakaskas po yun, pagka pinalilipad lang sa hangin yun, wala na po yun, naiiwan po yung bigas. Tama po? So, sino po yung ipa na binabanggit po dito? Yung ipa na sinasabi, the shop that is being mentioned here is the ungodly. Dali po silang matangay, dali po silang masawi, dali po silang mag-fail, dali po silang malungkot, dali po silang malugmok. Okay? Dali po silang mawala ng pag-asa. Di ba? The shop, the ungodly believers who take, those who never take time to worship God. Okay? Hindi po sila, wala po silang panahon sa Diyos, wala po silang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. They don't have time to worship. They don't have time to read the Bible. They don't have anything to do with God. Okay? Alam niyo po, nakakalungkot. We should continually pray. Bakit po? Kasi po, meron na pong mga Satan temple. Po ba? At ang ina-attract po nila yung mga bata. Meron na po silang Satan's Club for kids. So just imagine what world will we have kung puro demonyo yung nandito sa mundong ito.
Tama po? So we keep on praying for our world, okay? And then, ultimately, they will suffer the consequences of their sins, their disobedience, their rebellion, okay? Pero hindi tayo yun. Okay, sabihin sa katabi mo, hindi tayo yun. Okay? Okay, so, and then, of course, for us not to belong to this ungodly, na one day they will be judged. Sila po ay husga sa kanila po mga bagay na ginagawa. We have to surround with people who encourages and support our godly living. Okay? And then let's seek mentors, leaders, pastors who will inspire us to live according to God's principle. Okay? Amen. So, and then sa Psalms 1:5 sabi that, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, or sinners in the congregation of the righteous. So, hiwalay po yung ating pong congregation. Ano po? And then last verse, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Kaya alam ni Lord ang ginagawa mo. Hindi sayang na naririto ka ngayon. Hindi sayang na nagbabasa ka palagi ng sinesend na devotion ni Pastor. Okay? Hindi sayang na minsan uma-attend ka ng hope. Amen. Yung konti na ng konti. Amen. Okay. Okay. And you know, there are two ways that will lead to different destination and two different results. Okay? Ano nyo, dalawang pundaan eh. Palagi po may dalawa eh. Di ba? Unang-una sa lahat, si Adam and si Abel. Okay? And then si Jacob at saka si Esau. And then si Jesus Christ at saka ang kaaway. The first Adam and the second Adam. First Adam, si Adan. And then the second Adam is Jesus Christ. So, palagi po tayong meron dapat na susundan. Dapat po piliin po natin kung sino po yung ating po susundan. Alamin po natin kung ano po yung daan na dapat po nating tahakin. Otherwise, baka mamaya, mapunta ka doon sa destinasyon na ayaw mo. Okay? Alam niyo po, God has given us a free will. Binigyan niya po tayo ng desisyon sa ating pong buhay. God will never force you to choose. Tandaan po natin palagi, kaya po ako, hindi po ako marunong mamilit eh. Because God has given us a free will. Meron po tayong pagpili eh. Hindi po sinasaling ng Diyos yung ating pong free will. Okay? Pero pwede po tayong makinig kung ano yung dapat po nating sundin, kaya dapat po inaayos po natin ang ating pong mga pagpili. Amen? Choose the way of the godly. Piliin po natin ang pamamaraan ng mga Diyos, pamamaraan ng mga tunay na sumasamba sa Diyos. And once again po, a true worshiper is blessed for making the right choices. Okay? Pagkatama ang iyong mga desisyon, of course, you will be blessed. You will be hearing, you will be receiving answer to your prayers. Pag may sakit ka, kakaroon ka ng kagalingan. If you have a need, kung meron kang mga pangangailangan, matatanggap mo ang iyong mga pangangailangan. Kung ikaw ay nanghihina, ikaw ay magkakaroon ng kalakasan. Amen? Kung ikaw ay nagkakaroon ng kaguguluhan, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Di ba? Yung nabibless ako sa testimony kanina ng Sister Mabi, yung kanya pong kapatid nasa Israel, di ba? Nagbobomba na. And then kumakanta pa, this is the day that the Lord. Di ba? Pagka meron kang Kristo, meron kang palaging ligaya sa iyong puso. Amen? And then, ang nakakatuwa pa po noon, sis, naguguluhan yung mga Israelita po niya, mga boss, bakit ba sa'yo mo, may gera na nga, nagbubumbahan na, kumakanta-kanta ka pa dyan. Okay? And then, na-share niya po yung kanya pong faith. And then, yung employer niya po, na born again. Hindi po ba? Dahil sa kanya pong choice na magpuri sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Sige, palapakan natin, Panginoon. Kaya yung pag-worship mo, hindi po sayang yan. Hallelujah. One day, yung pong mga kasama mo sa mga kaibigan mo, okay, by the way po, hindi po tayo lalayo sa ating pong mga kaibigan. Sila po yung dapat nadadalhin po natin dito. Hindi po sila ang maglalayo po sa Diyos. Okay po ba yan? So, assignment po natin sila. Okay? So, ano pong gagawin po natin for us to be blessed? Choose to go with the right people. Number 1, choose to delight in God's Word. Magkalak po tayo sa salita po ng Diyos. And number 2, choose to memorize, to meditate, and to internalize and expect God's promise of prosperity to unfold into your life. Once again, when I say prosperity, hindi lamang po ito pera. Okay? It's about the prosperity of your souls. First and foremost, unang-una sa lahat, yung pagyaman ng iyo pong kaluluwa, pagyaman ng inyong pong puso.
Okay? Dahil po mga mayayaman, they are bankrupt. May pera sila, pero they are bankrupt inside. Wala po silang Kristo. Wala po silang saya sa kanila pong buhay. I watch a film clip about Katy Perry. Meron po pinanood na, si Katy Perry po pala, 9 years old, kumakanta po siya sa church. Yeah. Nakakalungkot. And then yung isa pong kanyang mata, nakita niyo ba yung mata po niya? Yung hindi na po maidilat yung isa, kundi niya. Bakit po? Because she sold her soul to the devil. Kaya kahit na po gaano po karami yung kanya pong pera, ang lungkot-lungkot ng kanya pong buhay, hindi po siya makatawa. Siya po'y punong-puno ng kapigatian. Amen? Hallelujah. Kaya tayo, may pera o wala, masaya tayo. Amen? May sakit, mas lakas, masaya tayo. Puyat, hindi ka masyado nakatulog, napagalitan ka ng supervisor mo, masaya pa rin tayo. Amen? Amen. Hindi ka nayaya ng Jollibee, okay, masaya pa rin tayo. Okay? Amen. And then, gusto ko lang ulitin yung sa amplified version ng Psalms. Sabi dito, blessed, fortunate, and then prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers. Ano pa yung scoffers? Ibig sabihin yung mga ngantsaw. Yung mahilig kantsaw, okay? Ridiculous, okay? Kaya mas pinagpala ng Panginoon ng mga taong yun. And then always remember that the true worshiper will not allow himself to be disconnected from the source of life. Okay? Kung talaga tayo ay tunay sumasamba sa Diyos, palagi po tayong kumapit kay Lord. Why? Because He is the way, the truth, and the life. Dapat nakadikit po tayo palagi po sa Kanya. And His word is life. Kanyang salita ay buhay. Okay? Sino dito yung naranasan ng kung hindi kayo kumain ng 1 week? Sabi ng iba, Pastor, 1 meal nga lang, hirap na ako. 1 week pa. Okay. Nasa fasting week ngayon, di ba ba? Wow, isang breakfast lang yung pinag-fast. Hirap na hirap pa. Struggle. Okay? So hindi po ba, we should not allow ourselves to be disconnected from the source of life, who is Jesus Christ. Huwag po tayong lalayo. Always abide with our source. Palagi po tayong kumapit. Siya yung ating pong buhay. Tama? Amen? Ikaw ba papayag ka mawala ng kuryente? Mawalan ka ng tubig? Mawalan ka ng wifi? Di po ba? So it's the same thing. Huwag po tayong papayag that we will be disconnected from the source of life. Amen? Hallelujah. That is our decision na dapat po ay panindigan po natin. Okay? And then a true worshiper is unshaken in times of difficult challenges. Di po ba? Pagka talagang sumasampalataya ka sa Panginoon, talagang kung ikaw ay talagang nag-worship sa Kanila, lahat po tayo, daraan po tayo, meron po tayo mga pagdaraanan. Whether you like it or not, meron tayong pagdaraanan. Problema, matinding sakit, o whatever, financial problem, relational problem, meron tayong palaging pagdaraanan. Pero ito po ang pangako ng Panginoon, kung ikaw talaga ay anak niya at patuloy ka sumasamba sa Kanya, kahit ano man ang mangyari sa mundong ito, hindi ka matitinag, hindi ka magagalaw. Kahit ano mang bagyo, ikaw ay mananatiling matatag. Amen? Hallelujah. Because in this world, you will have many troubles, but be of good cheer. I have overcome the world. Kaya, lapit po tayo, kapit lamang po tayo doon sana pagtagumpayan ang mundong ito. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin ko, ikaw, kapit lang tayo kay Lord palagi. Okay? And then always remember that a true worshiper never doubts his eternal security. Alam niyo po, this is one of the most important subject about our Christianity, yung ating pong eternal security. Okay? So ano po yun? Ibig sabihin, yung sigurado po tayo, saan pa talaga tayo pupunta? Dapat masiguro po natin. If we abide in Christ, sigurado ka na, you are secured in eternity. Amen? Hallelujah. Kaya, sige pa palapakan na si Lord. Hallelujah. Kaya always remember that we are eternal being. Tanda po natin.
God has created us according to His being. Ang ibig po sabihin nun, eternal being. Okay? Kaya, ating pong katawan is only temporary. Diba? Kaya minsan nakakaramdam ka ng sakit, nakakaramdam ka ng ubo. Di po ba? Minsan sumasakit yung balakang mo. Malapit ka na pa mag-menopause. Hindi, minsan masakit yung mga rayuma mo. Di po ba? Okay. Di po, wala po tayo nakakaranas niyan. Kahit si pastor nakakaranas niyan. Hindi po porket younger looking si pastor, wala na po nararanasan. May nararanasan pa rin. Okay. Amen. Mabuti na lang, may pants ako dito. Thank you, Sister Edith. Okay. Amen. So, anuin pa natin palagi, let's always secure our eternal destiny, eternal security. Okay? Sa ating Panginoon lamang po tayo mayroong eternal security. Di ba ba? In Israel, more than 1,000 people died in one day. Di ba? Every day sa mundong ito, merong namamatay araw-araw. Last time that I went to Philippines, there's a 25-year-old. 25 years old, ha? Walang sakit. Just drop dead. Namatay. Inatake sa puso. So di po natin hawak ang ating pong buhay. Kaya, palagi po tayong lumapit sa Panginoon. Hayaan po natin na tayo po ay talagang kumapit po sa Kanya. Something, pakadami po nasa hospital. And some of them are dying. Amen? Kaya po wag po nating sayangin ang ating pong pagkakakilala kay Lord at tayo ay patuloy lamang na lumapit po sa Kanya. Okay? Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you for reminding us the importance of our eternal security. Maraming salamat, O God. Ilan po sa atin dito, you know that you have made a lot of wrong choices in your life. Marami ka nagawang mga pagkakamali sa iyong buhay, na minsan, alam mo, that some of the consequences ay iyong nararanasan sa mga panahong ito. Or maybe you come week after week, yung linggo, nandito ka, but you still feel disconnected sa ating Diyos. Because nawala na yung joy mo, nawala na yung kagalakan mo, nawala na yung desire mo na mag-pray, nawala na yung desire mo na makilala pa siya sa mas malalim na kaparaanan, nawala na yung desire mo sa fellowship. Yung talagang every week na lang. Para na laging religion sa'yo ang pag-attend natin ng church. And then sometimes, you find it hard to worship. Isa nahihirapan ka mag-worship kay Lord. Why? Because of the pressure sa trabaho, pressure sa pamilya, pressure sa finances. But, I tell you, brothers and sisters, mga kapatid, nais sabihin sa iyo ng Diyos sa umagang ito, that everything that you are suffering is just temporary. Lahat ng mga bagay, temporary lamang. And everything shall come to pass. Ang lahat ng mga bagay ay lilipas din. Kaya sa umagang ito, just continue to abide in the Lord. Patuloy lamang tayong umasa. Sa Kanya patuloy lamang po tayong kumapit sa source ng ating pong buhay. Let's come unto Jesus.